Fake news ba na kailangan gumamit ng C2S1 or C2 na tile adhesive para sa mga porcelain tiles? Ang mga porcelain tiles and granite tiles ay hindi tulad ng ceramic tiles. Ang ceramic tiles sa backing nito ay meron siyang mga malalaking pores. Unlike sa mga granite, sa mga porcelain or mga marble na halos wala ng pores, sobrang close siya, no? So wala nang kakapitan ng adhesive. Ayan. So mga dating panahon, mga 80s, 70s, yung madalas uso pa yung 8x8, nabutan niya ba yun? Yung mga ganun maliliit na tiles, di ba? So ginagamitan pa nila ng sand cement mix yan. So yung mga dating tiles nga, tulad ng sabi ko, ceramic ang gawa dito. So, ang ceramic na to ay malalaki yung pores, kaya pwede pang kumapit. Kaya minsan didikit, minsan hindi. But ngayon, since majority ng tiles ay almost granite na, porcelain na, large format na, so halos wala ng pores, wala nang kakapitan ang ating mga adhesive. That's why kailangan natin mag-reinforce ng adhesive. Ayan. Kaya ang C1 at saka mga C2 rating. So, ngayon, ang gagawin natin, itetest natin kung totoo nga ba na kailangan na ba gumamit ng C2 or C2S1 para sa mga porcelain or pwede pa rin gumamit ng mga ordinary tile adhesive, heavy duty tile adhesive. Yan yung madalas natin tawagin, no? But ang tawag po namin ay zero rated kasi wala silang rating. Ayan. So, hindi kasi natin alam kung ang heavy duty ay anong klaseng standard. Tama? Dito sa table na to, nag-prepare na kami, no? So, pinatuyo na namin yung tile adhesive at gumamit kami ng porcelain. And nandito naman ay may rating, C1 rated na tile adhesive. At dito naman ay yung C2S1 na rated na tile adhesive. So, tingnan natin. So ngayon, to help me out on our experiment, may call on yung chemist po namin, si Chemist Cyril Hazareno. Chemist Cyril, can you explain kung anong methodology ang gagawin natin dito ngayon? Kukunin po natin ang pull-off testing, yung mga tile adhesive natin. Based po ito sa standard natin na EN12004. So, basically, nag-prepare po tayo ng tile adhesive, tapos kinapitan po natin ng porcelain tiles. Then, after certain curing period, ikukunin po natin yung pull-off test. Okay, so ano ba ang pull-off test at anong equipment ang gagamitin sa pull-off test and paano ba ginagawa yung pull-off test na yan? Yung pull-off test naman po, tinetest yung strength ng tile adhesive natin, yung strength ng kabit ng tile adhesive natin dun sa mga tiles natin. So in testing pull-off, so gumagamit po tayo ng pull-off tester. Pagtetest, ilalagay natin, then kukunin natin yung strength ng mga tile adhesive natin. Okay, so ang makita natin dito, ang dapat kumalas magkaroon ng cohesion failure sa tile adhesive. Opo. Hindi pwedeng maging adhesion failure. Okay, ang difference again sa mga nanonood, no, ang difference ng adhesion failure and cohesion failure, ang adhesion is two substrate, doon sila naghiwalay kung saan sila pinagdikit. Ang cohesion failure is doon sa adhesive na punit. Ayan. Okay, so Chemist Cyril, baka pwede natin simulan para makita nila. So, ang ginawa natin, ordinary tile adhesive, zero rated. Zero rated. So, ito, zero rated. So, tingnan natin anong mangyayari. Nagkaroon ng adhesive failure. So, hindi kumapit ang tiles. So, ayan o, kitang-kita natin. Walang kumapit. Okay, so ito naman ang C1 rated. Tignan natin, ano ba ang difference? So, makikita nyo, this is not a C2 rated na tile adhesive na ginamit. So, makikita natin, again, there's adhesion failure. No? So, sabi ko nga, ang recommendation namin ay kailangan gumamit tayo ng C2 rated para kumapit. So, silipin naman natin yung C2 rated. Tingnan naman natin. Ayan o. Ayan. So, ganito dapat ang itsura ng isang
C2 rated, no? So, halos wala ka nang makitang tiles, no? Dahil covered lahat and pantay. Nakita niyo yung cohesion failure. So, kung saan siya nasira, doon sa tile adhesive mismo humiwalay. Hindi dapat sa substrate. Ayan. Alright. So, C2S1 is the best for porcelain based sa test po namin ngayon. Thank you kay Miss Cyril, no? So, ayan, sana napaliwanagan ko kayo kung bakit kailangan gumamit ng C2S1 or C2 rated na tile adhesive para sa mga porcelain tiles. Ayan. So, here at BuildRight, ang recommendation po namin ay si SmartBond Flex Gold, which is C2 TS1 rated, meaning C2 Improve Addition and S1 meaning Standard Flexibility. Bakit kailangan may flexibility? Yung flexibility na to will prevent mga pop-out sa ating mga tiles. Ayan. Para iwasan po natin pag-pop-out, ang recommendation namin ay using flexible tile adhesive. Hindi fake news na kailangan talaga ng C2S1 or C2 rated na tile adhesive for porcelain, granite, and marble tiles.